Mima. So, nandito ako ngayon sa bus, mga Mima. Nakikita nyo nasa bus ako kasi nga kailangan ko pumunta ng office. So, may mga araw kasi na naka-work from home kami. May mga araw din na dapat nasa office kami. So, hybrid nga, Mima. So, ngayon, so after like how many months na naka-full work from home kami, ngayon, talagang balik alindog na naman. I mean, balik sa 2 beses sa isang linggo ang pagpasok sa opisina. Ay, nako, nakakaloka. So, parang ayoko pa naman lumabas. Gusto ko na sa bahay lang. Para mas marami akong nagagawa. Kaso kailangan talaga eh. So, ngayong araw, talaga naman, pag-uusapan natin, paano ba deadmahin ang mga ola na nang jajaras-jaras. Nakakaloka. So, yun ang pag-aaralan natin. Don't forget to subscribe sa mga bagong viewers natin. Click the notification bell para every time magkakaroon tayo ng mga ganitong video. Kaya yung unang madjadampanan. So, nasa biyahe lang ako. So, samahan nyo ako sa pagpasopasokelya. And then, kung saan man tayo mapadpad mamaya. And, diba, magkwentuhan tayo. So, ayun na nga mga Mima, nandito na ako. Naglalakad na tayo. So, papuntang work or office talaga naman. Ang aga-aga ko. So, ang ating shift is actually 8 PM pa. Pero inaagahan ko talaga kasi ang haba ng biyahe ko. Ang layo-layo ko mga Mima. Napalayo yung aming opisina kasi nga bagong office na kami. Nakakaloka kaya talagang 1:30 gumising na ako. 1:30 PM. Tapos lumabas na ako ng by 2:30. So nakasakay na ako mga alas 3. Tapos ngayon, time check is 3:57. Magpo 4 PM na. Tapos sasakay pa ako, magte-tren ako. And dun na. So ang dami kong sakay te. So from our house, magte-tricycle ako isa. Tapos mag-another bus pa ako papunta sa terminal. So bali 4 na sakay ako mga Mima. Oh, no! Simula sa aming house papunta sa office talaga naman. Kasi napakalayo ng office ko. Galing pa ako ng probinsya. Okay, so napalayo yung office. So grabe na, may kong dinadaanan. So papasok pa ako sa mall, mga Mima, para lang dumaan at tumawid para sumakay ng another bus na naman. So naisip ko, hindi na ako magte-train, magbabas na lang ako. Kasi may ano naman tayo dito sa Metro Manila. May bus naman tayo, carousel. Magka-carousel na lang ako. Pero mapapadaan na naman ako dito sa ano, sa mall, mga Mima. Ang dami-daming mga temptation. So, kapag ikaw ay isang talaga naman gustong deadmahin ng mga ola na yan, eh, di ba, napakalaking bagay na rin yung ang tawag dito, yung paggagala-gala at saka paglalakad-lakad lang sa mall. Di ba, hindi mo kailangan ng maraming handbells para lang tomorrow. Kahit mag-ano ka lang, window shopping, ano ba? Okay, so bago tayo, sumakay sa carousel or bus, mag-withdraw muna ako kasi wala na pala akong handbells. Nakakaloka, wala na naman yung ATM. So, mag-withdraw muna tayo. Okay, nakita tayong 8. Ay! Pila-pila mga Mima. Grabe naman ang PPI. Charot. So, pipila mo na, Akira. Ayun na mga Mima. Hindi ko rin kinaya. I decided to take MRT na. Mag-MRT na ako. Kasi, naisip ko, medyo hindi naman ganun karami yung tao ngayon. So, maaga pa naman, nasa 4. Actually 4 na. So, I'm gonna take the MRT na para rekta na dun sa office namin. And wala nang akyat baba na naman sa sa overpass. Nasa na doon na tayo. Oh my God, sandali! 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 Tara. Secure at mag-ingat po sa mga mandurokot po. Sa babae na area, kunting bilis lang po, diretso po sa gitna muna. Nakakaloka. Ay, ito na pala yung exit, mga Mima. Ay, wala siyang
concert. Pakak. Ay, hindi ko na alam kung saan ako. Sa kabila. Oh, Diyos ko Lord. Ang daming hagdan. Oh no! Hindi ko na kinakaya to. A few moments later. Ayun, so mga Mima, nakabihis na ako and everything, nandito ako kumakain. So iba na yung damit natin kasi nga sobrang pawis-pawis natin. So talagang nagdadala talaga ako ng damit. Ang dami ko nang dinadaanan na papasok sa work. So kakain muna tayo. So kakain lang ako ng bonggang-bongga. Ano bang gagawin natin sa mga ola na yan? Diba? Team Marcos, paano mo ba dinidedma yung mga ola na yan? Na nang jajaras-jaras. So, kakain lang ako. Ito yung pagkain ko, mga Mima, oh. So, in-order ko lang dito sa Kinembol. O, diba, wala akong choice, tita. Yan na yung pagkain ko. Kasi, dahil nga sa bagong lipat kami ng office, bagong-bago yung office namin, wala pang mga ganong concessionaire. Ay, nahulog. So, Team Marcos, paano mo ba ito nga pala, unlimited siya, unlimited gravy daw. Ang pangalan ng restaurant is Wolf Link Kinemboler. So, Team Marcos, ano ba yan? Najulog na naman, kaloka. Paano ba deadmahin yung mga ola na yan na nangjajaras? So, first of all, magtrabaho lang kayo. I mean, kung working mom ka or working itechua ka ngayon, mag-focus ka sa work mo, Mima. Okay, huwag kang mag-focus dyan sa mga pangjajaras ng mga jola-jola na yan because walang mangyayari kapag nag-focus ka dyan. Lumabas ka kasama ang mga kaibigan, huwag kang umabsent sa work, pumasok ka ng bonggang-bong. Huwag kang tumambay lang kasi nga, the more na wala kang ginagawa, the more na doon ka nagfo-focus sa ola na nangjajara sa'yo. Iniwan ko na ano ba yan po? Ba't gano'n nahuhulog? Nakakaloka. The more na nagiging busy ka kasi, the more na nakakalimutan mo yung mga pagjajaras ng mga ola. So, deadmahin natin, kumbaga. Pangalawa, lumabas ka kasama ang family mo or mga friends mo. Huwag mong itali yung sarili mo sa isang bagay lang na talagang sobrang hindi ka nagbe-benefit at all. Hindi na nakakatulong. Parang, alam mo na, nasisira na yung mental health mo, yung happiness mo. Yung sa tuwing makakabasa ka na lang ng ganong harassment, diba, ayaw mo nang lumabas kasi natatakot ka na. Huwag ganon. Lumabas ka. Kahit wala kang pera, hindi mo nang kailangan ng maraming pera para gumala man lang, diba? Kahit sa mall lang, gumala ka, mag-window shopping ka. Diba? Huwag kang matakot na sasabihin ng mga ola sa'yo na aabangan ka sa bahay. Hindi. Sila nga, hindi natin sila nakikita. Diba? Wala nga silang lakas ng loob para magpakilala ng kanilang sarili. Grabe ang sarap nito. Beef tapa at saka siya. Sausage. Oo. Tapos only gravy daw siya, Mima. Tawang-tawa sa akin si ate, yung nagbebenta. A few moments later. Wow! Okay guys, time check is 11:59. So 12 midnight na. Nag-lunch muna ako.
Nag-lunch muna ako. So, nandito ako sa office. Lunch break. So, ang pagkain ko is Jollibee na binili ko kanina. Jollibee na burger. Tapos, kanina may mga pa-welcome food kasi ang company. Kaya, ayun, may pa-popcorn. Nakain ko na yung iba. Pwede kayong ipainit ko ite. Papainit ko tong burger. Mag-microwave muna tayo. Tingnan nyo mga mima, ang shala dito sa office namin na bago. Kasi ma-microwave ko to. Itong Jollibee kasi ang lamig na mima. So, ano lang natin. Siguro mga, ayan, painit ko. Parang gusto ko magkape. Kasi may mga coffee din kami dito. Pa-free coffee ang company. So, ayun. Kain ko muna tong burger. Hop. So, ayun na nga guys. Diba sabi ko sa inyo kanina, medyo nawawalan ako ng gana kasi dahil sa commute. Sa stress ng pag-commute. Titiisin na lang natin. Kasi dito, pagdating mo naman ng office, maayos-ayos na. So, parang napapawid yung stress mo dito dahil nga siguro bago dito, tapos maganda yung ambience, nakakapag-chill ka. So yun nga, napaka-importante na mag-focus tayo sa mga ginagawa natin sa buhay. Priority dapat natin yung buhay natin, hindi yung buhay sa mga ola. Diba? What I mean is, kung isa kang manggagawang Pilipino kagaya ko na talaga namang marangal ang trabahong, pagpatuloy mo lang yan. I mean, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, huwag kang mag-focus sa mga harassment ng mga ola. So, Team Marcos, ano pa ba ang pwede natin gawin para ma-deadmatology natin yung mga ola na yan? So, syempre, sabi ko nga kanina sa inyo, find a way para makalimutan sila or deadmahin sila ng bongga-bongga. By means, going to park, mag-jogging kayo, kasama ang mga mag-jogging kayo kasama ang loved one nyo. Or kung may mga pet kayo dyan, di ba? Isama nyo and then mag-walk in the park lang kayo, tapos mamasyal, mag-mall, mag-exercise. Kasi laking tulong na talaga yun eh. Para maibsan yung talagang stress natin sa buhay when it comes sa mga jola-jola. Kasi alam nyo nung nakuha ko lang, di ba nasabi ko na sa inyo to, ng kasagsagan ng ola-ola ko. May jowa pa ako dati, may boylet ako. 2018, 2019, talagang parang isa sa mga dahilan kung bakit kami naghiwalay dahil sa mga ola kasi siya yung hinaharas mima. Tapos talagang siya yung tinetext and kinocalls. Siya yung tinetext at tinatawagan. And yun yung isa sa mga dahilan kung bakit kami naghiwalay. Pinadalhan siya ng death threat. Pinadalhan siya ng mga text harassment na talagang hindi mo akalain na mangyayari sa buhay niya. Natakot siya. Tapos sabi niya talagang stress na daw siya. Aside from yung relationship, medyo nagkakalabuan na. Kasi 5 years din kami eh. Tapos, dumagdag pa talaga yung mga harassment ng mga ola. So, talagang hindi na niya nakaya dahil. Ang ginawa ko, kinuha ko yung cellphone niya. Tapos binasa ko lahat ng mga text messages. Nandun nga. So, hindi niya pinapaalam sa akin. Yung pala, ginaras-jaras na siya ng mga jola. Kaya, nabigla na lang ako. Kaya iyak-iyak si Akla. Pero wala na akong magagawa. So, I set him free na din para matapos na ang lahat. Matapos na din yung kanyang stress. Ang daming mga pangit na ginawa ng mga ola sa mga tao. Ang daming naapektuhan na relasyon. So, ang daming nasirang mga relasyon, Mima. Papayag ba kayo na yung mga ola na yan ang sisira sa relasyon na meron kayo sa mga loved ones ninyo? Hindi tayo papayag. Of course, di ba? Sino ba naman ang papayag sa inyo? Kaya isa sa mga way para maiwasan nyo tong ola-ola harassment. Deadmatology is the kimamima. So hindi ko
hindi ako masyadong makapagsalita kasi ang daming tao kanina. So, ito medyo walay-walay na, nawawala. Nawawala na yung tao ngayon. Ayan, kukuha muna ako ng coffee. Free naman ang coffee namin dito, mga mima. So ito, kakabili ko lang kanina itong Aqua Flash kasi kailangan ko talaga ng tumbler kasi wala na akong tumbler. Medyo dito ang tawag dito, walang masyadong nagbebenta. Kaya ito, free naman itong namin, ang aming coffee. Ayun ang shalo-shalo ng coffee. Ang taray, diba? Ayan mga mima, nakaupo na ako, may natagpuan akong parang spot dito sa amin na tahimik. Ang shala dito, para naka-condo mima. O diba, ang taray. So, dito muna ako tatambay. Siguro, ayun, so nakahanap na ako ng tatambayan kapag lunch break ko at tahimik. So, dito muna ako. So, may lang, ituloy natin kasi kung talagang gusto mong iwasan yung mga all-age harassment na yan at saka sinasabi mo na gusto mong deadmahin, ituloy-tuloy mo na yan, mima. So, when I say ituloy-tuloy mo na yan, gawin mo na yung mga dati mong ginagawa. Nung hindi ka pa nag-oola, gawin mo yun, ituloy-tuloy mo yun. So, do not allow yourself na karay-karayin ka ng mga jola-jola na yan. So, dapat ikaw mismo ang mag-control sa buhay mo at hindi sila. Kasi sila dinidiktahan tayo Diba? Sila din yung nagdidikta kung kailan tayo magbabayad, mga ganan. Tapos, gusto nila by 12 p.m., by 11 p.m. bayad ka. Which is, hindi dapat ganun, hindi ba? So, talagang halatang scammer sila sa mga ganyang galawan. So my point is, gumalaw-galaw kayo. I mean, mamasyal kayo. Gawin yung mga dating ginagawa nyo. Have fun. Magbakasyon kayo. Mag-travel. Kahit dito lang sa local, natin, mamasyal kayo. I-appreciate nyo kung anong meron ang lugar ninyo. I-appreciate ninyo kung gaano kaganda ang ginawa ng Diyos sa inyo. Pera-pera lang yan. Kaya, please lang. Okay, mga mima?